Good morning mga tropa. Gising ko lang, pero stress agad tayo. Kasi meron tayong customer, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, na natabunan. So, for shipping na dapat siya last October 12. Ang problema, naging busy tayo, nagkasakit tayo, nagpahinga tayo. So, yung parcel niya na dapat for shipping na, hindi ko na ipaship nitong nakaraang linggo. So, ngayon, nagchat si tropa, pinapa-cancel niya yung item niya. So, nag-backread ako, yung item niya is umabot ng 1,000 plus yung presyo. So, yung mga item niya na yon, inipon niya yon since February pa this year. So, sabi ko, sir, pasensya na, natabunan. Pero ini-insist niya, ika-cancel na lang daw niya. Sabi ko, sir, ang dami nun, sir, ang hirap abunuhan. Lalo na barya-barya lang naman ang kita ko dito, hindi naman ako big time na seller ng laruan. So, sir, sabi ko, baka pwedeng ipaship ko na ngayon kasi naka-line up na siya ngayong araw. So, 3 sila for shipping today. Pero sabi niya, nasa Mindanao na daw siya. So, sabi ko, sige sir, send mo na lang yung address mo sa Mindanao. Kahit na ako na magbayad ng shipping fee para bayad ko na yun sa abala. Pero parang ayaw pa rin pumayag ni customer. Pero sa side ko, may fault ako, may pagkakamali ako. Kasi kinukulit niya na ako last October 12 pa, humingi siya ng update. So tayo naman sa part natin, may pagkukulang ako kasi nga natabunan na, so hindi ko na nabalikan. Yun ang problema. So ngayong umaga nagchat siya, so nire-refund niya na lang daw. Sabi ko, nag-final ako na, sir, hindi pwede kasi mabigat yun. February pa yun, sabi ko, baka pwedeng ako naman ang pagbigyan mo kasi inipon niya yung laruan since February. Ano na ngayon? October na, ilang months niyang inipon yung laruan. Tapos hindi sana ganun kadali na sasabihin mo magre-refund. Talo naman ako doon. Although may fault ako, inaamin ko. Kaya humingi ako ng pasensya. So sabi ko, sir, send mo na lang yung address mo sa Mindanao. So si customer, ayaw naman i-send yung address sa Mindanao. So pasensya na po sa lahat ng customer ko kung medyo itong nakaraang buwan, lalo na ngayong October, medyo nadidelay ako sa pag-deliver. Kasi nga ulan ng ulan, tapos nagkasakit tayo, pahinga tayo. Kaya medyo laylo ako nitong October. Hindi ko tulad ng mga nakaraang buwan ng linggo-linggo, may shipping ako. So humingi po ako ng pasensya. So sa tropa natin, kung mapapanood mo to, pasensya talaga sir. Pero pasensya na po, hindi ko talaga pwedeng i-refund yun. Masyadong malaki. Sabi ko sa kanya, kung nasa hundreds lang yun, i-refund ko agad. Pero libo eh. 1,000 plus, medyo malaki yun. Masyadong malaki yun para sa akin. Small time na reseller lang ng laruan. Kasi pa 10 pesos to 50 pesos lang yung mga laruan ko eh. 'Di ba? Kaya umabot ng 1,000 plus yun. Kasi sa dami. So, yun lang. Na-share ko lang. So, humingi ako ng pasensya. Hindi lang kay sir na na-delay yung shipping. Pati na rin sa mga iba kong customer na medyo nadidelay nitong nakaraang buwan. Babawi ako sir pag medyo okay na ulit ako. Tsaka maayos ka na yung sistema ko ng pagbibenta ng laruan kasi at this moment talagang nag-aano pa ako. Nag-a-adjust pa talaga ako. So yun lang, in-update ko lang. Kay sir, itropa natin, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pasensya na po, hindi ko talaga siya pwedeng i-refund. Masyado siyang malaki. Paki-send mo na lang sir yung address mo sa Mindanao. Kahit ako na magbayad ng shipping fee para bayad ko sa abala. Yun lang po. Peace. Good morning. Aga-aga, stress agad.